Okay. Sa umaga pong ito, tayo po ay, at sa mga araw pong darating, ang ating pag-aaralan ay kukunin po natin sa aklat po ng Korinto. Magkakaroon po tayo ng book study about the book of Corinth at titingnan po natin ang ilang mga bagay tungkol po diyan. Lalo na po ang mga problema na kinaharap po ng mga taga Korinto. At ang atin po, isa po sa problema na atin nung titingnan dyan is the problem of division. Ayan, ang hiwa-hiwalay ng mga miyembro o mga kapatiran sa iglesia na naitatagpo ni Apostol Pablo noong siya po ay nasa kanyang missionary journey. Ang Corinto po ay isang sikat na city. Sa panahon po ni Apostol Pablo, ito po ay nasasako po ng ng Greece. Isang sikat na city mula po sa Greece. At kasabay po nito yung mga sikat na city rin ng Athens at saka Sparta. Yung pong Athens, ito po ay tinatawag nilang University City. Sapagkat ang Athens po ay sikat sa edukasyon. Andyan po yung mga nila pong mahuhusay na mga pamantasan. At ang mga matatalinong tao ay dyan po nag-aaral. At sila po ay masyadong mahilig sa karunungan, lalo na po sa tinatawag pong filosofiya. At dyan po sumikat sina Socrates, si Plato, at saka si Aristotle. Tinatawag po the father of modern philosophy. So, napakahilig nilang mag-usap, napakahilig nila po ng mga diskusyon. At sila po ay mahilig na mag-search ng wisdom. At pag pinag-usapan po natin ang philosophy, ibig sabihin dyan ay the meaning of life. Yan po ang kanila pong masyadong pinagkakaubusan ng panahon, ang pag-search for the meaning of life. So kilalang-kilala po ang mga Griego pagdating po sa wisdom. Pero ito pong Corinth, bagaman sila po ay mahilig din po sa wisdom, kaya lang po ang masyadong focus naman dito ay ang komersyo. Ito po ay natayo malapit po sa dagat. Sa meron po silang pier, dalawang pier po nandoon, kaya po ito ay sentro ng komersyo. Dito po pumupunta ang mga lakal na nakabarko para sila ay magbenta at mamili ng kanilang produkto at dalhin doon sa kanilang mga bansa. So import-export po ang rito. Kaya maunlad ang lugar ng Corinto at sila po ay mahilig sa negosyo. Siyempre, pagka ang isang lugar ay sentro ng komersyo, diyan po ay lahok-lahok ng tao at nanggagaling sa iba't iba pong lugar. So, maraming pera. Kaya lamang po ay kalinsabay niyan ay normal na kapag maraming tao at maraming pera ay marami rin yung problema na kinakaharap. At hindi po nakaligtas ang simbahan o ang iglesia sa mga problemang kinaharap po ng mga taga-Korinto. Titingnan po natin ito pong mga problemang ito at ang isa nga po na problema na kanila pong kinaharap ay ang division o pagkakawatak-watak, pagkakahiwa-hiwalay at pagkakampi-kampi. So, ilan pong mga bagay na makikita po natin dito ay number 1 is the reporter. Reporter. Okay, paano nalaman ni Pablo na may problema sa Corinto? Yamang siya po ay nasa ibang lugar. Kung hindi po ako magkakamali, siya po ay nasa Efeso. Po. Habang siya po ay naandoon, nagmi-mission at inaalagaan ang iglesia doon sa Efeso, ay nalaman niya na may problema sa Corinto. Bakit po? Ayan, ito po yung reporter. Ang reporter po ay mula po sa sambahayan ni Chloe. Mula sa sambahayan ni Chloe na nakarating, bumisita kay Pablo upang siya po ay pagministeryuhan, dalawin, ibigay yung kanyang mga pangangailangan, yan, i-encourage.
At kasama po doon ay ang pagre-report kung ano na nangyayari doon sa iglesia ang kanyang pinanggalingan, particular po ang iglesia ng Corinto. Normal po yan, normal po. Pag ang isa pong tao ay nanggaling sa isang simbahan o isang iglesia, pag siya ay pumunta doon sa isang manggagawa ng iglesia, normal na binabalita. Both the good news and the bad news. Ayan, the good news and the bad news ay mababalita po yan. Ano po? Kasi yan po ang laging concern ng mga pastor. Pag nakalaman, ay, tagaroon ka ba? O, kamusta naman sa simbahan ninyo? Ayan. O, kamusta yung mga kapatiran dyan? O, kamusta yung ating mga nabautismuhan dyan? Kamusta yung ating mga leaders na inilagay natin diyan? Ayan. Kamusta yung mga kakabuhayan? Kamusta espiritual mga kapatiran? So, normal po yan mga ganyan na malalaman kung anong kalalagayan sapagkat wala pa silang mga internet nung araw, wala silang telepono, kung may mga sulat man ay sobrang tagal ng pagdating. Ano po, kaya nalaman po ni Pablo sa pamagitan ng personal na pakikipag-usap niya mula po sa mga sambahayan ni Chloe na dumalaw po sa kanya. Ano po? So doon po ay pwede na nga malaman ang mga bali-balita sa pamamagitan ng sulat. At ito nga ang ginawa ni Pablo. Nung malaman niya ang mga problema, marami po kasing naikwento itong mga ito, no? Hindi lamang po ito isa lamang. Yung problema po sa division ay isa lamang sa maraming problema na naikwento ni na Chloe. Ano po? Hindi ho naman sila mga chismoso at chismosa. Hindi naman ho ganon. Kundi normal na ibinabalita yung totoong nangyayari. Kasi sila po yung mga eyewitnesses, sila yung mga taga-roon. So, para naman po si Pablo ay magkaroon ng tamang pananaw doon po sa simbahan at kung paano siya makakasulat ng objective, kailangan ay nalalaman niya kung sino ang kanyang sinusulatan at ano ang kanilang kalalagayan upang sa ganun, pag sumulat siya ay sasakto doon sa kanilang dapat na marinig. So, ito pong si Chloe, itong sambahayan, ang miyembro ng sambahayan ni Chloe nung dumalo kay Pablo, ay nagbalita sa kanila. Okay. Ano ang kanilang inireport? Ito na po, ang pangalawa. Ang kanilang pong report ay, na meron daw, there are contentions, there are quarrels among them. Yan, chapter 1 verses 11 to 17. Okay, anong sabi po roon? Tingnan po natin yung verse. Okay, sabi riyan, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. My brothers and sisters, some from Chloe's household, ito sinabi na niya, so kinote niya kung sino yung nagkwento. Ano po, para hindi na sila nanghuhula at hindi naman nila sabihin na chismis lamang o hindi niya na itinago kung sino yung source ng kanyang information. Kaya sabi niya, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. That what I mean is this: one of you says, I follow Paul, another I follow Apollos, another I follow Cephas, still another I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius. So no one can say that you were baptized in my name. Yes, I also baptized the household of Stephanas. Beyond that, I don't remember if I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Okay. So, nakita po natin dito, yung pagkakakwento niya. Ano raw ang naikwento?
doon pala sa loob ng simbahan. Kasi nagkaroon diyan po ng mga manggagawa. Ano po? Si Pablo, tsaka si Apollos, si Cephas ay naging manggagawa po diyan. Ano po? Nakasama po ni Pablo yan nang nagmimisyon at ang kanilang mensahe ay si Kristo. Ang problema ay nagkaroon ng pagkakampi-kampi at nagkaroon ng kanya-kanyang mga loyalty ang mga miyembro. Anong sabi nila? Sabi ng isa, ako daw ay kay Pablo. Sabi ng isa, ako ay kay Apollos. Sabi ng isa, ako ay kay Cephas. Yan, ito maganda, very safe. Ako ay kay Kristo. Na supposed to be, lahat dapat sila ay magsasalita na ako ay kay Kristo. Pero ang ginawa nila ay kanilang pinaghati-hati. Depende kung sinong paborito nila na manggagawa ng Diyos doon. At syempre, pagka meron ganyang mga loyalty, may division po yan. Yan. May kanya-kanyang agenda po yan. At kalimitan meron po diyang kompetisyon. Yan. Basta ho nagkaroon na ng mga grupo-grupo, magkakaroon po na ng competition yan. Competition in power, yan. Competition in blessing, ayan, competition in popularity. Ayan, sari-sari na pong mga ano yan, competition na. At kapag may mga competition, kalimitan ho ay nagre-resulta sa conflict. Hindi naman po lahat ng competition ay may conflict. Na po. Meron po kasi tayong tinatawag na healthy competition. The healthy competition ay ito po yung nagdadala sa tao para magsumikap at galingan. Ayan. Ang mahirap po, yung nagkakaroon ng conflict. Yan, ang ibig sabihin ng conflict ay dahil sa competition, kailangan mong sirain yung kabila. Kailangan mong ibaba sila. Kailangan mo silang talunin. Ayan, para ikaw naman ang mataas. So there is a conflict, nagkakagulo, nag-aaway-away, at nagkakaroon ng hindi pagkakasundo among them within the church. May mga faction na. So, 4 na grupo, hindi natin alam. Baka meron pang ibang grupo rito. Baka meron pa dito sasabihin nila, wala akong kinakampihan. Ang 5 na yun. Hindi po ba? At yan ho ay nagkakaroon na naman ng ganyan. At kapag may pag-grupo-grupo, pumapasok na rin ang politika diyan. Di ba? Kasi ang ipapasok niya siyempre, ito yung aking agenda para mangyari ito agenda ko. Kailangan ko na suporta ng maraming tao. Kaya yung aking mga okay, dito tayo, ganito tayo. Ayan, nagkakaroon na ho ng mga kampanyahan. Nagkakaroon na ho ng siyempre palakasan na ho ng impluwensya upang sa ganon kung ano yung iyong gusto, siya po ang magkakaroon ng power diyan. At ito pa, kumisan, pagka lumala po ang sitwasyon, nagkakaroon na ho ng hatian. Hatian ng tao, hatian ng gamit, hatian ng property ng church. Ayan, wag naman sana, pero yan po ang kung hindi maaagapan po yan, doon ho yan mauwi. At magkakaroon ho talaga, dadami ho ang simbahan. Magkakaroon ho yung simbahan ni Pablo, simbahan ni Apollos, at simbahan ni Cephas, at simbahan ni Kristo. Ayan, so ibig sabihin, magkakaroon ho yan ng 4 na iglesia. Yan, ang tawag po dyan ay multiplication by division. Mula po sa isang simbahan ay magiging 4. Hindi dumami ang miyembro, pero dumami ang iglesia. Kasi nga po, nagkati-hati, nagkaroon po ng division. Ano po? Yan po ay nangyayari po. Especially kung hindi po maagapan. At ang sabi po ni Pablo, ang ganyan pong kapahayagan, ang ganyang gawain, ang tawag po dyan ay carnality. Yan. Carnality. Yan. Hindi pagiging spiritual o pagiging mababa ang kanilang spiritual. At yan ho'y binanggit ni Apostol Pablo sa chapter 3. Ano po? Sabi niya, chapter 3, verse 1, and I, brethren, could not speak to you. Yan, hindi ko po naipalagay po itong verse na ito. Babasahin ko na lang po. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food. For until now you were not able to receive it, and even now you are still not able.
For you are still carnal. Yan, carnal pa kayo. For where there are envy, strife, divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Yan. So, yun ang sabi po ni Pablo. Pagka daw ganyang meron ng pong mga division, yan po ay carnality. Hindi na po yan spiritual. Bakit? Ang sabi niya po rito, verse 5 ng chapter 3. Who then is Paul and who is Apollos, but ministers through whom you believe, as the Lord gave to each one? I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Now he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor. So, ganito po sinasabi ni Pablo. Lahat ng yan na manggagawa ay nanggagawa para sa bunga. Sabi ni Pablo, bilang si Pablo po ang nagplant, siya po yung nagfound ng iglesia diyan sa Corinto. Sabi niya, ako yung nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. Bakit? Nung umalis po si Pablo, si Apollos po ang nagpatuloy ng ministeryo po diyan. At saka po itong si Cephas, sila po ay nagpatuloy, sila po naging manggagawa diyan po sa iglesia diyan sa Corinto. Kaya hindi dapat ginagawang kompetisyon kung ano mang nagawa. Kundi lahat ng ito ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti ng simbahan. At hindi dapat po itong hati-hatiin at magkaroon ng kampi-kampi, kundi dapat pagsama-samahin ang effort ng bawat isa. At ang sabi nga po niya dito sa pangatlong point po natin, kanina, the report now is the ruling. Yan, ito ang solusyon ni Pablo. The ruling. Pinakita ni Pablo rito, chapter 1, verse 10. That number 1, Jesus is the uniting factor. Ayan, ito na yung solusyon ni Pablo. Ito dapat, kailangan kilalanin nyo si Jesus yung nag-iisang, yung nagpapagkaisa. Yung factor na kaya kayong pag-isahin. Kailangan dito kayo nakasentro kay Jesus. Kaya sabi niya, you should speak the same thing. Uniform testimony, pare-parehas. Kung kayo halimbawa ay naligtas, ang sasabihin nyo, ako naligtas dahil kay Kristo, hindi ka naligtas dahil kay Pablo. Hindi ka naligtas dahil kay Apollos o dahil kay Cephas, tayo naligtas dahil kay Kristo. So, kailangan uniform ang testimony. Kailangan ng glory mapupunta kay Jesus, hindi ho doon sa nag-share ng gospel. Siyempre, nare-recognize din natin dahil effort yon kung sino nag-share ng gospel, kung sino naglapit sa iyo sa Panginoon. Pero kailangan na ma-highlight yung Panginoon na nilapitan. Ano po? Kailangan si Jesus lamang ang atin hong ma-recognize po diyan, sapagkat lahat naman po yan ay pare-pareho manggagawa po ng Diyos. Tapos sabi niya, magkaroon ng the same thing, the same language, same testimony. Number 2, there be no division. Hindi dapat kayo maghiwa-hiwalay, sabi ni Pablo. And number 3, that they may be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Kailangan kayo nagkakaugnay-ugnay. Dahilan kay Jesus. Kailangan si Jesus lagi ang sentro ng everything. Kapag ka po ang atensyon at ang focus ay medyo lumayo po kay Jesus, diyan po dumating po yung division. Ayan. Diyan ho nagkakaroon ng mga loyalty ang mga tao. Diyan ho nagkakaroon ng hati-hati. Pero kapag ka ho ang lahat ng mata at lahat ng focus ay naka kay Kristo, lahat ho ng nakapalibot dyan ay iisa po ang sentro niya. Nagkakaugnay ho tayo doon sa isang yon. Walang iba kundi si Kristo. Kahit hindi lang sa loob ng simbahan, kundi kahit yung interchurch. Kapag lahat ng simbahan, ang focus po ay naka kay Kristo, bagaman bawat simbahan ay meron kanya-kanyang sarili-sariling giftings, sarili-sariling strength and weaknesses, meron tayong mga sarili-sariling mga focus or attentions, pero kung tayo nagkakaisa kay Kristo, lahat po tayo ay doon tatakbo sa isang agos ng ilog
papunta po kay Kristo. Ano po? Kaya yan po sinasabi ni Pablo. Kailangan si Jesus ang ating uniting factor. Lagi nakapokus kay Jesus. Hindi dapat tayo lumalayo kay Jesus. Ano po pangalawa? Letter B. Jesus being crucified is the center or core of the message. Jesus being crucified is the center or core of the message. Kailangan, chapter 2, verse 2. Ayan, ang sabi po diyan. Chapter 2, verse 2. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Ayan, Jesus Christ and Him crucified. So dito ipinapakita po ni Pablo, ano po? Sabi niya, nung ako'y nagpunta sa inyo, hindi ako nagpakilala sa inyo bilang magaling na speaker. Ayan. Hindi ako nagpakita ng galing sa inyo. Anong ipinakita daw niya? It is the power of God. It is the power of God. Yan po ang sinasabi ni Pablo nung siya po ay nagsisimula na nung naandun pa siya sa Corinto, nung ini-establish pa po yung church na yan, nung nagpa-pioneer po siya ng church. Sabi rin, verse 1, And I, brethren, when I come to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. So yan po, habang po nagpipreach si Pablo, habang siya po ay nagsishare ng gospel, habang siya po ay nagpa-pioneer ng church yan po sa Corinto, hindi niya ginalingan. Hindi siya nagpa-impress, hindi siya gumamit ng napakagandang salita. Bakit? Itong mga tao dito sa Corinto, napakatatalino. Ang tatalino ho yan. Bakit? Mga aral ho yan sa Athens. Ang edukasyon yan galing Atenas. Andyan po yung mga magagaling nilang universities. Ayan, at ang mga Griego ay kilalang-kilala sa pagiging matalino. Ayan, gaya ng sinabi ko nga po kanina, dyan po nanggaling ang pinakamahusay na philosophers. Ano po, si Plato, si Aristotle, sina Socrates, galing ho yan, taga-Atenas po yan, mga Griego po yan. Yan po ang mga mahuhusay na mga philosophers. Kaya kung magpapagalingan lamang po, mahihirapan po ang isang taong makipagpagalingan sa kanila. No? Kaya sabi ni Pablo, hindi yan ang ginamit ko. Pwede naman niyang gamitin, pwede siya magsalita ng mahuhusay na salita, pero sabi niya, nagpakumbaba ako, hindi ko ginamitan ng mahuhusay na salita. Sa halip, ang ipinakita ko ay ang kapangyarihan ng Diyos. The demonstration of Spirit's power, so that your faith might not rest in human wisdom. Kasi po dito, yung mga taga-Corinto, taga-Atenas, yan, yung mga Griego, humahanga sila sa mga magagaling mag-speech. ang gagaling ng magsalita. Merong mga persuasion, yan, tinatawag nilang mga power speech. Yan ang kanilang hinahangaan, yan ang kanilang sinusunod. Pero sabi niya, hindi ko ginamitan ng ganoon. Baka kasi humanga kayo sa akin, ang inyong paniwalaan yung magagandang salita. Pero mapaisang tabi si Jesus. Kaya sabi niya, ang ginamit ko is the demonstration of power. Bakit? Yan po ang wala ang mga Griego. Yun ang mga Griego, wala ho ng demonstration of power. Meron silang wisdom, meron silang technology, meron silang economy, but the demonstration of power, yan ang wala sila. So, gumamit si Pablo ng demonstration of power upang makita nila na kahit sila ay ang daming alam at sobrang dami ng karunungan, hindi yan lalampas sa kapangyarihan ng Diyos. At dito sila namangha. Kaya sinasabi ni Pablo na si Jesus at yung kanyang pagka-crucify, pagkatako sa krus, ito yung dapat maging sentro ng mensahe. At kapag kayan po naging sentro ng mensahe, dito po sila magkakaisa at mabubuo ulit. Okay. Pangatlo.
para masolusyonan ang kanilang problema ng pagkakahiwa-hiwalay, ipinakita niya, Jesus is the foundation. Chapter 3 verses 10 to 11 ay pinakita po dito. Ano po? Sabi dito, by the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. So, gumamit po si Pablo ng ilustrasyon o ng pagsasalarawan ng upang maintindihan nila ang kanyang mensahe na sa pamamagitan ng pag-illustrate ng building, na ang building kailangan po ng foundation. Yan. Napag-aralan niya natin ng nakaraan, ano po? Yung foundation. At sabi niya, walang ibang foundation. I laid a foundation as wise builder. Siyempre, ang pinakamatalinong tao na naggagawa ng isang structure, kailangan niya ng foundation. Yan man ibahay, yan man po ay tulay, o ano man pong structure, meron po yung foundation. Kaya sabi niya, as wise builder, nilagay ko yung tama at maayos na foundation. Someone else is building on it. So, nailagay na niya. Sino mang foundation na yun? It is Jesus Christ. Kung ano mang ilalagay nating mga structure, ipapatong natin doon, lahat yun nakapatong kay Jesus Christ. Lahat yun nakasalalay kay Jesus Christ. Ang strength noon ay na kay Jesus Christ. Tanggalin mo si Jesus Christ, babagsak po yan. So, ipinakikita na kailangan ay ang foundation ng lahat. Yan, the foundation of one's faith is Jesus Christ, and the foundation of the church as a whole must be Jesus Christ. So, kung meron po tayong pananampalataya, kailangan ay si Jesus ang ating foundation. Wala nang iba. Hindi si Pablo, hindi si Cephas, hindi si John the Baptist, hindi si Moses, hindi ang sino pa man, kundi walang iba kundi si Jesus Christ. Kung meron kang dapat sampalatayan si Kristo yan. Ayan. At kung paanong ang pundasyon ng isang tao na nananampalataya si Jesus Christ, lalo na po the church as a whole, the foundation must be Jesus Christ. Ayan. Hindi lamang po siya yung foundation, He is also the head of the church. Ano po? Ayan. So ito pinapakita niya ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kung sila po ay maglalagay ng pundasyon ni Apollos at maglalagay sila ng pundasyon na si Cephas at saka si Pablo gawin nilang pundasyon, ay magkakaroon tayo ng problema dyan. Ano po, magiging iba't iba na yan at mawawala na tayo sa focus. Pero sabi niya, iisa yung foundation. Si Jesus lamang. Yung pananampalataya mo, yan ay nakapatong kay Jesus. Ang church yan ay nakapatong kay Jesus. So there is only one foundation na wala nang iba at hindi pwedeng palitan. Walang substitute kay Jesus Christ. Everything must be put upon Jesus Christ. At si Jesus Christ yung pinaka-pondasyon, nandun lahat sa ibabaw yan. Ano po? So kailangan nung makita. At ito yung pinakikita po ni Pablo sa mga taga-Korinto upang maiwasan ang kanilang pagkakahati-hati at paghiwa-hiwalay. Kailangan si Jesus. Kaya nga sabi niya kanina, doon sa hindi naman ako namatay para sa inyo. Tingnan po natin. So, chapter 1. Verse 12. Sabi niya, these things, and each of you says, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, or I am of Christ. Verse 13, is Christ divided? Wala ba si Jesus? Siyempre hindi, isa lamang siya. Was Paul crucified for you? Ako ba napako para sa inyo? Hindi, it was Jesus Christ who was crucified. Ayan, sabi niya, napapasama ko sa Panginoon na wala akong nabautismuhan maliban doon sa si Crispus at saka si Gayo. At saka yung ilang sa mga sambahayan ni Estepanas. Bukod diyan, hindi ko na maalala, parang wala na yata ako nabaptize. Mabuti na lang, kukunti yung nabaptize ko. Kasi kung mga kalahati ng church binaptize ni Pablo, malamang sama-sama yun. Magkakaisa yun. Ay, kami binaptize ni Pablo. So, isang grupo yun. Pero sabi niya, salamat na lang, kukunti yung nabaptize ko.
Yan, kasi hindi ako din na pinadala ng Panginoon to baptize, but to lay the foundation. Ayan, to preach Christ as crucified, to preach Christ as our Savior. Yan ang kanyang yan ang kanyang layunin ng pagpunta po diyan sa Kaya nagpapasalamat siya kasi kung siya po ay nakapagbaptize ng marami, magalamang maging dahilan pa yun ng pagkakawatak-watak nila. Pero dahil po doon, sabi niya, aking kwan talaga si Jesus. Kaya ito pong pinakikita po ni Pablo rito. Nagkaroon ng problema ang iglesia dito po sa Corinto. Pero ito ang solusyon ni Pablo. Magkaisa kayo kay Jesus. Kay Jesus lang kayo nakatingin. Siya lamang ang pundasyon. Siya lamang ang tagapagligtas. Siya lamang ang namatay. Siya yung ating uniting factor. Siya lamang. Kapag inalis natin ang ating mata kay Jesus, may problema tayo dyan. Yan magsisimula. So, sabi niya, itong mga manggagawang ito, kami na nanggungkon dyan, si Apollos, si Cephas, kami manggagawa lamang. Ang nagbibigay ng resulta, ang nagbibigay ng bunga, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kailangan, ang itataas natin ay ang Diyos. Siya lang ang paglilingkuran natin. Sa Kanya lang tayo nakatingin. At sa Kanya lang tayo nakafocus. Siya lang ating susundin. Ayan. Kaya kung merong mga pangalang lalabas dyan, tanggalin natin yan. Tanggalin natin. Si Jesus lamang para tayo hindi magkaroon ng problema. Okay? So, kung kayo po, meron ganyan din problema. Nagkaroon ng division, meron mga inggitan, meron mga kompetisyon, isa lang po ang dyan. Nawawala yung focus natin kay Jesus. Ayan. Totoo na pwedeng mangyari yan. Bakit? Tayo may mga pagkukulang, meron tayong mga weaknesses, ayan, tayo nabibiktima ng mga weaknesses na yan, pero kailangan lang po natin talaga focus kay Jesus. Kapag ang focus po natin ay na kay Jesus, hindi na natin makikita yung mga problema na yan dumarating po sa buhay natin. So, mga magulo mga kapatid, gayahin po natin ang ni Pablo. Kung tayo may mga problema dyan, let us look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Para mawala yung mga problema na yan. Okay, so maraming salamat po. Bukas po ulit, tutuloy po natin ang pag-aaral mula po yan sa aklat po ng Corinto, unang Corinto. At atin pong titingnan sa mga susunod pang mga araw. Alas 8 po hanggang alas 9 uli, ng umaga, upang sa ganoon ay magkasama-sama po tayo para sa ating araw-araw na morning food for the soul. Magandang umaga po at ito pong muli ang inyong pong lingkod kay Kristo, Pastor Jaime Albita Calanog ng Malabag Community Bible Church. Patuloy na nagsasabing ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.